بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sa inyong lahat. Sa mga oras na ito, ang ating pag-usapan ay patungkol po sa pang-sampung hadith mula sa hadith ni Imam An-Nawawi rahimahullah, mula sa 40 hadith ni Imam An-Nawawi rahimahullah. Ang hadith na ito ay an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin faqala ya ayyuhar rusulu kulu min tayyibati wa'malu salihan wa qala ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum thumma dhakara ar-rajulu يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواه مسلم. Mga minamahal ko mga magulang at mga kapatid sa panampalataya, ang pangsampung hadith mula sa 40 hadith ni Imam An-Nawawi ay ito po ay mula sa hadith ni Abi Hurairah. Ito ay sinalaysay ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan na si Allah ay malinis o mabuti, la yaqbalu illa tayyiba. Hindi niya tinatanggap maliban sa ito ay mabuti. Una ay isa sa katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala ay malinis, mabuti. Pangalawang aral na mapupulot natin dito ay la yaqbalu illa tayyiba. Hindi niya tatanggapin ang anumang gawain maliban sa ito ay malinis o mabuti. At ang gawain, ito ay tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa dalawang bagay. Ang mabuting gawain ay tatanggapin niya, una-una, ay ito ay ikhlas kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, ay ito ay nakasang-ayon sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun din, nakabilang sa aral na mapupulot dito ay hindi tatanggapin ni Allah ang mga sadaka na ito ay mula sa haram na tinatawag na kayamanan. Kaya ang tao, kapag siya ay nagbigay, tumulong sa isang masjid, sa isang madrasa, o anumang mga kabutihan, pero ang kanyang ginamit na kayamanan ay mula sa haram, ito ay tinatawag na gawain na hindi tatanggapin sa kanya. Ibig sabihin, hindi siya gagantimpalaan dito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkus ito ay para malinis niya ang kanyang kayamanan mula sa haram. Pero kung ito ay haram, ay wala siyang gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din, ang sinabi ng mga ulama, kapag ang isang tao ay nagsagawa ng hajj, na ang kanyang pera ay galing sa haram, ang kanyang pera ay ginamit na galing sa haram, wala siyang gantimpala sa kanyang hajj. Pero hindi niya ulitin ang kanyang hajj. Yun ang pananaw ng ating mga ulama dito. Kaya, ang narapat ay kapag tayo ay gagawa ng anumang mga gawaing sadaka, katulad ng pagbibigay pagtulong sa masjid, sa madrasa, ito ay sigurado tayo na ito ay galing sa halal. Ito ay galing sa halal. Hindi katulad ng ibang mga ginawa na lang ng ibang mga hindi natin nilalahat, na ibang mga politician, na kung saan kinakain ang tinatawag na kayamanan o pera ng bayan, pagkatapos sabi niya, magsasagawa lang ako ng hajj, magsasagawa lang ako ng umrah, magbalik loob kay Allah. Pero, meron pa rin siyang hangarin na magnanakaw pa rin siya. Kaya yan, ang mga tao na ganito, ay subhanallah, ay patawarin sila ni Allah na ang kanilang ganitong mga gawain ay wala silang gantimpala dahil ang kanilang mga ginagamit na kayamanan sa kanilang sadaka, sa kanilang ibang mga bagay, ay ito ay ninakaw mula sa kaban ng bayan. Subhanallah, nawa ay gabayan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin nilalahat, pero yan ang kadalasan. Pagkatapos sinabi niya, wa inna Allah amara al-mu'minin, katotohanan na si Allah subhanahu wa ta'ala ay inutusan niya ang mga mananampalataya ng katulad ng inutos niya sa mga nauna na mga sugo, na sila ang mga nauna mga mabuting mga tao, na sila ang pinakaunang pinadala ni Propeta o pinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mga sugo at kanyang binasa itong talata. Anong talata na ito? Sinabi ni Allah, ya ayyuhar rusul kulu min tayyibati wa'malu salihah. At ganun din, ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Itong aya na ito, unang aya, ay sinabi, o kayong mga sugo, ya rusul,
kulu min tayyibati wa'malu salih. Kumain kayo sa mga halal, mga malilinis at mga halal, at wa'malu salihah. So dalawa ito, ipinag-utos ang pagkain ng halal at saka yung tinatawag na mga malilinis at saka yung mga bagay na malilinis at wa'malu salihah at gumawa kayo ng mga gawain na mabubuti. Ganon din sa isang aya na ya ayyuhalladhina amanu o kayo mga mananampalataya ay kumain kayo. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Kumain kayo mula sa tinatawag na mga kayamanan o mula sa mga pagkain na halal na ito ay binigay namin sa inyo bilang biyaya sa inyo. So dito isa sa pinag-utos, pinakadakilang aral, utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga sugo na ito ay isinugo din niya o ito ay inobliga din niya sa kanyang mga alipin ay ang pagkain mula sa mga halal at mula sa mga malilinis na mga bagay. Okay. Kabilang din dito ay wa'malu salihah, gumawa kayo ng mga mabubuti. Thumma dhakara ar-rajulu yutilu as-safar ash'as akhbar. At pagkatapos binanggit ni Propeta sallallahu alaihi wasallam yung tinatawag na isang lalaki. Ang katangian ng lalaki na ito ay siya ay palagian na naglalakbay. Binanggit niya rito yung 4 na bagay na kung saan katanggap-tanggap dito ang panalangin. Una, kapag naglalakbay ka. Kaya paramihin ang dua. Paramihin ang dua kapag ikaw naglalakbay dahil dito ay katanggap-tanggap ang panalangin. Yan ay mayroong isang hadith na kung saan ay walang harang yung sa pagitan ni Allah kasama dyan yung mga tao na naglalakbay. Kabilang din doon, sabi niya, ash'as akbar. Yung kanyang ulo ay yung kanyang buhok ay hindi maayos. Ganun din yung kanyang puno siya ng alikabok. Yamuddu yadayhi ila sama at itinataas niya yung kanyang kamay sa langit. Yan ay kabilang din sa akida na kung saan kapag tayo ay nangailangan ay tayo ay humihiling sa itaas dahil si Allah ay nasa itaas. Paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaah na ito ay tabi'ah. Ito ay natural sa isang tao na kapag siya ay nangailangan, siya ay tataas sa langit dahil alam niya na ang kanyang tagapaglikha na si Allah ay nasa itaas niya. Nasa itaas niya. At marami pong dalil yan. Yan ang akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yan ang bagay na naiiba dito ang Ahlus Sunnah wal Jamaah sa mga Ahlul Bidah. At sinabi na rito, una ay yung naglalakbay siya, pagkatapos yung tinatawag na itinaas na ang kanyang langit. Pagkatapos sinabi niya, Ya Rab. At binanggit niya rito yung katangian ni Allah. Na Rab. Panginoon. Tagapaglikha. Ya Rab. Ang Panginoon. Ya Rab ay yung tagapaglikha, tagabiyaya, lahat yung mga gawain ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga kakayahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Pagkatapos ay kanya sinabi na, yung tinatawag na, Ya Rab, Ya Rab. Yung tinatawag na pagpapakuba, yung babanggitin mo yung pangalan ni Allah ng paulit, yung tinatawag na pagpapakuba sa kanya. Ya Rab, Ya Rab. Yung tinatawag na pagpapakumbaba sa kanya. Tatawagin mo ang pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala at ikaw ay magpapakumbaba kay Allah subhanahu wa ta'ala. So yan ay kabilang doon yung naglalakbay, tapos yung tinatawag na pagtaas ng kamay, dahil yan ay hindi kumbaga nabanggit sa hadith ay nahihiya si Allah na hindi niya ibigay sa kanyang alipin ang kanyang hinihingi kapag itinaas ng tao ang kanyang kamay. Subhanallah. At ganoon din yung kapag tayo ay magdudua, ay gamitin natin yung mga pangalan ni Allah. Ibig sabihin, tawagin natin yung mga pangalan, mga pangalan ni Allah at saka yung kanyang mga katangian sa kanyang pagiging tagapaglikha. Ya Allah, ikaw may kakayahan sa lahat. Ya Allah, ikaw nagbibiyaya. Ya Allah, banggitin natin. At ganoon din yung tinatawag na pagpapakumbaba, pagbanggit sa kanyang mga pangalan. Okay, ngayon naman, babanggitin natin na nabanggit sa hadith na 4 na bagay na dahilan ng hindi pagtagap sa kanyang panalangin. Sabi dito, wa mat'amuhu haram. Ang kanyang pagkain ay haram. Mat'amuhu, pagkain niya ay haram. Pinagkukuhanan niya galing sa haram. Wa mashrabuhu haram. At ang iniinom niya ay haram. Ito ay mula sa haram. Subhanallah, napakarami sa panahon ngayon. Subhanallah. Kaya pa niyang i-post ang mga bagay na ito ay ninakaw niya o galing sa panloloko niya o anuman. Subhanallah. Wa malbasuhu haram. At ang kanyang kasuotan ay haram. Subhanallah. Subhanallah. Wa ghudiya bil haram. At yung kanyang
ikinabuhay ay mula sa haram. Kinabuhay niya ay haram. Sabi dito, فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. Paano tatanggapin ng kanyang panalangin? So dito ay binanggit niya sa una yung 4 na mga bagay para matanggapin yung mga panalangin ng isang tao. Pero ganun pa man ang kalagayan niya, dahil sa ang kanyang pagkain ay haram, dahil sa ang kanyang inumin ay haram, dahil sa kanyang ang kanyang kasuotan ay haram, ang kanyang ikinabuhay ay haram, ay sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, paano tatanggapin sa kanyang panalangin? Ang kanyang mga panalangin. Subhanallah. Sa panahon ngayon ay la hawla wala quwata illa billah. Ang mga tao, karamihan, hindi natin nilalahat, ay naghanap buhay na hindi alam kung ito ay halal o haram. Subhanallah. Mga kapatid sa pananampalataya, mas mainam po yung kakaunti na ito ay halal dahil ito ay barakah kaysa ang tao ay maghanap buhay ng haram na maparami ito. Pero subhanallah, maging dahilan ng walang baraka ang mga bagay nito ay kasira ng kanyang kayamanan, ng kanyang kalusugan. Darating ang, subhanallah, ang eleksyon. Marami na naman ang 3-in-1 at iba pa na kung saan ay suhol sa mga tao para iboto ang isang tao na hindi naman siya karapat-dapat. Subhanallah al-azim. Nawa ay tulungan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din yung mga panluloko sa kapwa, yung mga riswa, yung mga suhol para makapagtrabaho na kung saan ay tinatawag na hindi naman qualified ang isang tao. Ganun din yung mga nasa may kapangyarihan o may kapangyarihan o nasa tinatawag na gobyerno na tumatanggap ng suhol para ma-priority yung mga tao na hindi naman dapat. Subhanallah. Napakarami yung mga naghanap buhay. Sasabihin ito ay tinatawag na paninda na bago pero sira naman. Ito kaya made in China pero sabihin niya ito ay original. Mga panluloko. Lahat ng klase ng panluloko. Subhanallah. Ito po ay dapat nating iwasan. Kabilang ito sa dahilan, pinakamalaking dahilan para hindi tanggapin ang ating mga panalangin. Ganon din ang panluloko sa kapwa. Subhanallah. Katulad ng halimbawa, pagbebenta ng gamot na ito ay mula sa tinatawag na mga peking gamot. Biruin mo yung tao na nagtrabaho ng hindi naman 24 hours, 12 hours nagtrabaho, labor o ano paman. Bubog sarado ang kanyang katawan, bibili ng alaksad pero nainom niya ay ano lang, arena lang. Ang nainom niya dahil hindi tunay na gamot. Subhanallah, paano yun? Yung tao na ito na kailangan niya yung gamot na ito para sa kanyang kalusugan. Pero ito ay gamot na peke. Maraming klase ito, subhanallah. Kaya nga, narapat sa isang tao na maging makontento siya sa halal. Dahil ito ay baraka. Ito ay payo ko sa aking sarili at sa lahat na maging makontento tayo sa halal. Dahil ito ay biyaya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Biyaya. Ito ay gagawing biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. At doon naman sa tinatawag ng mga bagay na hindi tayo alanganin tayo, magtanong tayo sa ating mga ulama. Subhanallah, itong marami mga lumalabas ngayon ng mga online na mga tinatawag na mga business. Dapat po alamin natin dahil pagkatapos ng makita natin na scam na tayo, saka tayo magbo-voice out, saka tayo magsasabi na kasama ako doon. Na sinasabi ng mga ulama, ito ay haram, ito ay haram, ito ay haram. Magtanong tayo bago tayo pumasok sa isang bagay para hindi tayo pumasok sa isang bagay na ito pala ay haram. Alhamdulillah, marami po tayong mga ulama. Kaya sikapin po natin na sa ating panghanap buhay, lalo na ipapakain natin sa pamilya natin, sa asawa natin, sa anak natin, sa ating sarili, ay dapat na ito ay mula sa halal upang maging mabiyaya ang ating pamumuhay. Subhanallah. Kaya minsan walang baraka yung pamumuhay ng isang tao dahil sa ang kanyang pamumuhay ay mula sa riba, mula sa mga panluloko, mula sa mga hindi halal na hanap buhay. Yan po ang dahilan kaya minsan walang baraka ang pamumuhay ng isang tao. Kaya ito po ay payo ko sa aking sarili at sa lahat na sikapin natin ang tinatawag na maging halal ang hanap buhay natin dahil ito po ay biyaya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po ay gagawing mabiyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala at magiging maganda ang pamumuhay ng isang tao dahil ito ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa pagtitiwala ng isang tao na tinatawag na ito ay magiging biyaya mula kay Allah. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam
man taraka shay'an li ajlillahi awadahu Allahu khairan min, o kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sino man ang iwanan niya ang isang bagay, isang haram na gawain, paluloko sa kapwa, anumang haram na gawain, para kay Allah, kaya niya iwan ito para kay Allah, ay papalitan sa kanya ito ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mas mainam. Allahu Akbar. Ito ay biyaya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hanggang sa muli, ako po ay nagpapasalamat sa inyo lahat, at nawa ay gatipalaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang ating mga mabubuting gawa. Ako po muli nagpapasalamat sa inyo at bumabati ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.